Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ray, taga Ilocos. Sa ngayon ay naninirahan ako dito sa May Bulacan. Hindi ko na lang babanggitin ang tamang lokasyon gawa ng halos lahat ng mga katrabaho ko at kapitbahay mahilig makinig sa channel mo. Nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo nung nasa 15 taong gulang pa lamang ako. Sa baryo ng aking lola Milagring o Lagring kung tawagin sa kanilang lugar. Hindi ko na lang din po babanggitin dito kung saang baryo sa Aklan nakatira si lola. At hindi ko rin po pinipilit na maniwala ang iba ninyong tagapakinig sa kwentong ibabahagi ko. Basta ang sa akin lang ay malugod kong ibabahagi ito sa channel mo. Ang lugar na ito ng mga magulang ko ay halos wala ka nang makikitang sasakyan at puro bundok at taniman ng palayan na lamang ang makikita mong nakapaligid sa bahay. May mga kapitbahay naman sila. Hindi nga lang gaanong kalapit. Medyo liblib na kasi ang bahay na kinatitirikan ng mga magulang ni tatay noon. Kasalukuyan kaming nagbabakasyon ng mga magulang ko sa bahay ng lola ko. Na taong walang trabaho ang aking ama dahil mag-a-apply siyang muli papuntang abroad. Kaya ayon, napagpasya ng mga magulang kong bumisita muna sa probinsya ni tatay bago lumipad palabas ng bansa para magtrabaho. Pagkarating namin sa bahay nila ay masaya naman kaming sinalubong nito. Nagwika pa nga ito na kung bakit hindi raw nagpasabi ang aking ama. Nang sa ganun ay masalubong niya kami sa bungad ng baryo nila. Umabot kasi na mahigit kalahating oras bago namin narating ang bahay ni Lola Milagring. Sabi naman ni Papa o Tatay, hindi niya na inabala pa si Lola dahil may kalayuan din ang lalakarin nito kung sakali mang susunduin kami sa bungad ng baryo. Ay nako naman Pedro, anak. Parang hindi mo kilala yung nanay mo. Alam mo namang sanay na sanay ako sa mahabang lakarin kaya ayos lang sa akin na maglakad na malayo. Nakangiting tugon ng abuela ko at agaran na kaming pinapasok sa loob ng bahay noon. Unang pasok ko pa lamang sa bahay niya. May kakaiba na. Yun bang kahit napakalawak at malaki ng bahay na ito pero parang napakasikip. Napakainit sa loob na para bang walang malulusot ang hangin papasok sa loob nun. Pero kapag iginala ko naman yung paningin ay malawak at kukonti lang naman ang mga gamit niyang nakadisplay sa bulwagan. Napansin kong kumunot ang noo ng aking ama at tinignan ng diretso si Lola. Hanggang ngayon pa rin ba na hindi niyo pa rin tinitigilan yung gawain niyo? Napatingin ako sa kanya at napasulyap din sa aking lola. Hindi ko maintindihan kung anong ibig tukuyin niya kay Lola Sandali namang tumigil sa paglalakad si Lola at tila nagulat ito sa tanong ni tatay. Hindi niya inaasahan. Hindi ko pwedeng pigilan ang gawain ko, anak. Hindi ganon kadali kung ano man ang tumatakbo sa isipan mo. Dahil kung titigilan ko yung nakasanayan ko na ipadigurado akong isa sa mga mahal ko sa buhay ang mawawala. Bumuntong hininga na lamang si Papa at hindi na lamang umimikpat nagtungo na sa kwartong bakante. Itinuro naman sa akin ni Lola Lagring ang isa pang bakanting silid at ayon dito ayun na raw ang magiging silid ko habang nagbabakasyon. Tumango naman ako at nagpasalamat. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ay pabalyang nahiga na ako. Medyo nakakaramdam kasi ako ng pananakit ng katawan. Siguro ay dahil sa mahabang biyahe kaya ganun ang pakiramdam ko. Ang bala ko lang sana noon ay magpahinga lang saglit. Pero sa pagdaan ng ilang minuto, hindi ko na namalayan pang nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako sa mahihinang tapik noon. Pagdilat ko naman ng mga mata ay nabungaran ko si Lola. Ginigising ako. Mukhang napasarap ang tulog mo, apo. Kanina pa kita ginigising pero hindi ka man lang magising-gising.
Tulog mantika ka. Naku, pasensya na po, Lola. Hindi ko po kasi namalayan eh. Siya, halika na sa kusina't para makakain na tayo. Naroroon na yung mga magulang mo at ikaw na lang hinihintay. Habang naglalakad kami papunta sa kusina, may nadaanan kaming silid at medyo nauwang yon. Kakaibang pintuan ng silid na ito. Gawa ng may mga nakadikit na papel at may mga nakasulat na letrang hindi ko naman maintindihan ng ibig sabihin. Bukod sa mga nakadikit na papel ay may nakaukit ding letra at iba pang simbolong hindi ko mawari kung anong klase yon. Biglang naging malikot ang imahinasyon ko. Bumangon ng kurisidad sa sarili at napatanong sa isipan kung ano ang laman ng silid na nadaanan namin. Para kasing may kakaiba sa loob ng masipat ko yun eh. Napaisip ako kung bakit hindi ko yung napansin kanina. Tapos sabi ko baka napagod lang ako. Kaya hindi ko alam na may katabi palang maliit na silid yung kwarto ko. Maya-maya binilisan ko na mga hakbang nang marinig kong tinawag ako ulit ni Lola. Baka lumamig yung pagkain. Nang nasa pagkainan na nga kami ay doon ko pa lamang nakita si Lolo Julio. Ayon kay Lola ay galing pa raw ito sa karatig sitio dahil may hinatid itong gamit. Nagmano muna ako bago kami nag-umpisang kumain. Habang kumakain ay hindi naman magkamayaw sa pagkikwento ang aking ama tungkol sa mga narating nito sa buhay. Natanggap niyo ba na yung huling padala kong pera sa inyo? Nagkita kasi kami ng kaibigan kong si Alberto sa Manila at sa kanya ko pinapaabot yung perang yon. Tumango naman si Lola at sinabing nakuha niya. Ang totoo nga niya ay bumili pa siya ng isa pang lupa para kung sakaling gusto na naming manirahan sa kanilang probinsya ay may sarili na kami nun. Siya nga pala. Kamusta nga pala yung mga mokong kong kaibigan dito sa atin? Mga buhay pa ba? Si Lolo Julio ang tumango at nagsabing buhay na buhay pa naman at maayos ang pamumuhay nila. Yun nga lang isa sa mga kaibigan ni tatay na si Gaston. Nagluluksa pa rin umano magpasa hanggang ngayon. Nagluluksa? Bakit tay? Kasi nitong nagdaang 3 linggo lang nakuna ng asawa niya. Aswang daw ang dumali. Bago kasi nalaglagan ng asawa ni Gaston may nakita silang palaging yung kulay itim na ibon sa puno ng langka nila. Sa likuran lang ng bahay yon. Dagdag pang wika ni Lolo. Bukod sa palaging may ibong itim ang nakikita ng buntis tuwing magtatakip silim na, ay may kalakihang pusang puti din itong nakikitang umaali-aligid sa bahay at panay umano ang pag-atungal sa silong tuwing sumasapit na ang 7:00 ng gabi. Kahit anong bugaw at pagpapaalis ng buntis sa pusang nasa silong, hindi pa rin umano ito umaalis. Kahit na sinubukan ng batuhin at pinuhusan na ng tubig ang pusa ay hindi talaga yung nagpapatinag. Aalis lang saglit tapos lilipas lamang ang ilang segundo. Babalik na naman. Kaya ang hinala ng karamihan ay aswang ang dalawang nilalang na umaali-aligid. At mukhang pinag-aagawan ng mga ito ang sanggol na dinadala ng asawa ni Gaston. Talagang hindi tinigilan ng mga yun yung dinadala ng asawa ng kaibigan mo hanggat hindi nila nakukuha. Napatanong si tatay kung nasaan si Gaston ng mga panahong inaaswang ang asawa niya. Bakit hindi man lang nabantayan ng kaibigan niya ito? Sabi ni Lolo Julio, wala umano ito na mga araw na may umaaligid na aswang sa bahay. Nasa trabaho ito sa kabilang baryo. Ang tanging kasakasama lamang ng asawa nito ay ang kapatid na babae ni Gaston na nasa 13 taong gulang pa lamang. Kawawa naman pala siya, no? Sambit ni tatay. Sabi niya sa susunod na araw ay dadalawin niya umano ang kaibigan niyang yon. Na matapos na kaming kumain ay lumabas na muna ako ng bahay para magpahangin. Habang nagpapahangin, may namataan akong babaeng nakatanaw sa gawin ng bahay ni Lola Gring. Sa palagay ko ay mga nasa edad 40 pa lamang ang babaeng nakita kong nakatitig nun. Makaraan ng ilang sandali ay panakanak ang pinagmamasdan ko ng babae. Napapansin kong dahan-dahan na itong naglalakad papalapit sa bakuran. Sa pag-aakalang may kailangan ito sa abuela ko,
Tumayo ako sa kinauupuan at naglakad papunta sa likod ng kawayan. May kailangan po ba kayo? Tanong ko nang makalapit na ako sa bakod nun. Mababa lang yung pakod na ito dahil hanggang balikat ko lang yon. Kung kaya't nakikita ko yung labas na bakuran. Matapos kong tanungin ang Ali ay ngumiti ito at hindi sinagot ang tanong ko. Ako ang tinanong niya kung bagong salta lang ba umano kami nun. Tumango ako. Sinabing bagong salta nga. Mas lalong lumapad ang pagkakangisi niya. Dahilan para kilabutan ako at magtaasan ng mga balahibo ko sa batok. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng ganong klase gayong wala namang ginawa ang Ali kung hindi ang umisi lang. Sinasabi ko na nga ba, bago kasi ang mukha mo sa paningin ko eh. Nandyan ba yung lola mo? Tanong niya. Nasa loob po si Lola Lagring. Kausap yung mga magulang ko. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya kay Lola. Sunod-sunod namang umiling ang Ali at sinabing naitanong niya lang umano. Oo siya, sige iho, alis na ako ha. Ani at hinawakan at ginulo ang buhok ko na siyang labis kong ikinagulat. Magsasalita pa sana ako pero mabilis na tumalikod ang Ali at naglakad palayo. Maya-maya naman ay narinig ko ang aking ina't tinatawag ako nun. Nang lingunin ko siya ay nakita ko siyang nakatayo sa pintuan. Muli niya akong tinawag at pinapapasok na sa loob ng bahay. Ano bang ginagawa mo doon? Kanina pa kita nakitang nakatayo. Sinabi ko sa kanya may kausap akong Ali. Na may tinanong lamang yun kaya naroroon ako malapit sa bakod ng kawayan. Ale, wala naman akong nakikitang aling kausap mo ah. Sigurado ka ba? Oo po, Nay. Para naman po kayong ano dyan, ang tingin niyo po sa akin nababaliw. Nagsasalita ng walang kausap. Umiling-iling si Nanay. Hindi na pinatulan ng sinabi ko. Sinabihan niya akong pumasok na muna sa silid at magpahinga dahil mamaya bago mag alas 4 ng hapon. Sasamahan daw namin si Lola Lagring sa palengke. Sa kinahapunan nga habang nakatanaw ako sa labas ng bahay, lumapit sa akin si Nanay at sinabihan akong aalis na kami. Makaraan ng ilang sandali nga ay naglakad na kami papunta sa palengke. Habang naglalakad ay panaka-naka akong sinipat ang mga kabayan. Si Lola panay kwento lamang tungkol sa kanyang nakaraan sa kanilang baryo eh. Pagkarating namin sa palengke ay agaran nang namili ng dalawa kong kasama. Ako yung taga-bitbit. Dahil sa aligaga ng aking ina't hindi magkamayaw sa pamimili. Kaya't naman hindi na rin ako nagkanda o gaga pa sa pagbitbit nun. Walang ano-ano. Hindi ko napansin ang isang matandang lalaking nakasunod sa akin. Saktong pag-atras ko, nasagi ko ang matanda't nagkanda laglagan ng laman ng bitbit nitong basket. Humingi ako ng tawad. Pero isang matalim na titig lamang ang ipinukol sa akin ng matandang yon. At nung hahawakan ko na sana ang kamay niya ay malakas na tinapik niya ito. Sabay tayo at dinuraan ang kinatatayuan ko. Mabuti na lang at mabilis akong napaatras kaya hindi umabot sa mismong paa ko ang dura ng matanda. Napamura na lamang ako sa isipan habang tinititigan ito. Siya na nga itong tutulungan kong makatayo eh. Bakit ganon? Tsaka humingi naman ako ng tawad eh. Galit na galit. Duduraan pa ako. Pasalamat ka lang talaga at matanda ka na. Kundi hindi ako mangingiming patulan ka. Pulong ko pa. Saglit na itinigil ng matanda ang ginagawa niyang pagpulot ng mga nalaglag na gulay. At muli akong tinitigan ng matalima. Naihakbang ko naman ng ilang beses ang mga paa ko gawa ng nakaramdam ako ng takot sa ginawang pagtitig ng matandang yon. Boy, umalis ka na at huwag mo nang tingnan yung matandang yan. Kung gusto mong makauwi ng masigla sa bahay mo. Bulong ng tindera at pilit na pinapaalis ako nun. Sunod-sunod akong napalunok ng laway. Nung lingunin ko si Lola at Nanay ay may kalayuan na ang kinaroroonan nila. At tila ba aliw na aliw sila sa pamimili. Hindi man lamang nila napansing hindi ako nakasunod sa kanila noon. Sige na, umalis ka na. Bago pa magalit sa'yo ng lubusan si Tatang. Sabi ulit ng tindera. Dahil sa nakaramdam na ako ng takot kung kaya't muling humingi ako ng tawad sa matanda.
Dagli-dagli ng laglakad palayo. Halos lakad-takbo na ang ginawa ko makalapit lamang kaagad sa aking ina at kay Lola. Paglapit ko naman sa dalawa ay saka pa lamang nagsipagdingunan ng mga ito. Nakangiting tinanong ako ni nanay kung bakit ang tagal ko daw. Ano ba umano ang ginagawa ko doon sa nag-uumpukan? Ayos ka lang ba, apo? Namumutla ka? Tanong ni Lola at hinawakan pa ang kamay ko tinitigan ng palad. Matapos yung gawin ni Lola ay tumingin siya sa paligid. Partikular na sa pinanggalingan ko. Nagtatakang tinanong ko naman siya kung ano ang hinahanap niya. Wala naman na po. Halika na't bilisan na nating mamili para makauwi na tayo. Naging maayos ang araw kong yon, Sir Seth, at nakalimutan ko ng tungkol sa matanda. Hindi ko na nga naikwenta sa mga magulang ko yung tungkol dun eh. Isang umaga, nagising akong napakabigat ng pakiramdam ko. Parang mabibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit. Napahawak ako sa sentido habang naglalakad papunta sa sala. Anak, gising ka na pala. Putlang-putla ka. Nakatulog ka ba ng maayos? Habang hinihilot ko ang sentido, sinabi ko kay nanay na masama ang pakiramdam ko. Na magkakape lamang ako tapos magpapahinga na ulit. Siya saglit at ipagtitimpla kita. Maupo ka na lamang muna rito at ako nang magtitimpla. Pagkatapos magkape ay naglakad na ako pabalik sa kwarto. Nang madaanan ko ang katabing silid ng kwartong tinutulugan ko, may nalangap akong kakaibang amoy. Alam mo yung amoy ng kandilang kakapatay lang. Ganon. Nagdahan-dahan akong maglakad at lumingali nga sa paligid. Nang mapagtanto kong walang tao at batid kong wala namang makakakita sa akin, kung sakaling bubuksan kong pintuang may mga kakaibang marka. Nagmadali akong lumapit sa pintuan. Dahan-dahang hinawakan ng seradora. Nang mga sandaling nahawakan ko na ito, parang may kung anong kakaiba akong nararamdaman. Parang may hindi ako nakikitang gumagapang sa katawan ko. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ko at nahilo nun. Pero dahil sa kuryosidad na nararamdaman, binaliwala ko lang ang kakaibang pakiramdam. Pinihit ko na ang serador at marahang itinulak ang pintuan. Pero bago ko pa man mabuksan ang tuluyan ng silid na ito, ay may kamay na humawak sa balikat ko. Malakas akong hinatak palayo sa pintuang yon. Anong ginagawa mo? Bakit mo bubuksan yung pintuang yan? Sabi ni Papa. Napasingap ako dahil sa takot na makita kong seryoso yung mukha niya. Ilang segundo din akong hindi makasagot. Pero nung medyo makabawi na ako ay nagdahilan na lamang ako sa sinabi. Sabi ko may nalangap lang akong kakaibang amoy. Kako baka may patay na hayop sa loob eh. Baka may daga. Umiling si tatay at sinabing si Lola Lagring na lamang ang tumingin sa loob ng kwartong yon. Sa susunod huwag kang basta-bastang magbubukas o papasok ng ibang silid dito sa bahay ah. Doon ka lang sa kwarto mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango ako at sinabing naiintindihan ko siya. Humingi na rin ako ng tawad. Siya, sige na. Pumunta ka na sa silid mo. Tumaliman na ako bago pa man tuluyang uminit ang ulo ni tatay at baka mapagalitan pa ako noon. Nang nasa loob na ako ng silid ay doon pa lamang ako napalatak at napawi ka ng... Dumating pa kasi si tatay. Di ko tuloy nakita yung loob. Lumipas ang ilang araw. Pakiramdam ko ay parang mas lalo pang lumala ang nararamdaman kong hilo. Nahihilo ako tuwing tumatayo. Sobrang sakit. Tuwing sumasapit ang takip silim ay may nararamdaman akong kakaiba na para bang may panakanakang sumisilip sa bintana ng silid ko. Nasisipat ko pa sa silid ng mga matang may babaeng mahaba ang buhok na halos bumalot na sa buong muka ang nakasilip sa bintana at nagbabaga yung mga mata niya. Pero kapag tinitingnan ko naman ang bintana, wala namang katao-tao doon. Isang hapon, dahil sa takot na nararamdaman kahit na halos hindi ako makatayo ay pinilit kong bumangon at isinarang maigi ang bintana. Pagkatapos kong isara ay muli na akong nahiga at nagtalukbong ng kumot. Ay,
Ano na pong gagawin natin? Rinig kong tanong ng aking ama kay Lola Lagring na makahiga na ako't nakapikit ang mga mata. Nakaupo at nag-uusap-usap ang mga magulang ko at si Lolo at si Lola. Pinupunasan naman ni nanay ng basang bimpo ang ulo ko para bumaba ang lagnat. Hindi ospital ang makapagpapagaling sa apo ko. May sumalbahid yan. Pero hindi ko lang mawari kung sino at kung saan nakatira. Anong ibig mong sabihin, Nay? Sabi ni Lola nung nakaraang gabi niya pa nararamdamang may umaali-aligid daw sa bahay at alam niyang hindi normal yon. Malakas ang presensya ng kung sino mang nilalang ang nagnanais pumuntirya sa akin. Ano? Dapat sinabi niyo kagad sa akin, Nay. Buhay na ng anak ko yung pinag-uusapan natin eh. Hindi na to basta-bastang kung anong sakit lang. Alam niyo ho yan. Hindi na bago sa inyo yung bagay na yan. Pilit at marahan kong idinilat ang mga mata para maaninagan ng mga nag-uusap. Para na kasing nag-aaway ang mga ito dahil sa lakas ng boses ni tatay. Si Lola Lagring naman ay kalmado lamang kong magsalita. Muling nagtanong ang aking ama kung anong dapat nilang gawin. Kung hindi naman pala doktor ang makakapagpapagaling sa akin. Sandaling katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Maya-maya ay tumikim si Lolo Julio at nagwikang may kakilala siya manggagamot. Dali natin ngayon si Ray sa kakilala ko. Sandali lang ho tay, baka pwede yung manggagamot na lang po yung papuntahin natin dito. Kawawa naman po kung tayo pa yung pupunta doon. Baka mapano sa daan ng apo nyo. Kahit na nanlalabo ang mga mata ko ay nakita kong nagkatinginan ng tatlo. Si tatay, si Lolo at Lola. Na para bang may ibig sabihin ng tinginan nila. Ano kasi iya? Matanda na masyado yung kakilala kong manggagamot at hindi niya na siguro kaya pang pumunta dito. Lalo na't gabi na. Kaya tayo na lang pumunta doon. Hinawakan ko ang kamay ni nanay. Hudyat na pumapayag ako sa gustong mangyari ni Lolo. Marahil at nakuha ni nanay ang ibig kong iparating. Tumingin siya kay Lolo at sumang-ayon sa sinabi nito. Nang gabing yun rin ay pinuntahan namin ang bahay ng manggagamot na sinasabi ni Lolo Julio. Pero bago kami lumabas ng bahay, ay may kwintas munang ipisinasuot sa akin si Lola Lagring. Nagbilin din itong bago kami pumanik sa loob ng bahay ng manggagamot ay huwag ko daw kalimutang hubarin ang ipinasuot niyang kwintas at iwan sa labas ng bahay. Hindi naman na nagtanong pa ang aking ina't tumango na lamang sa bilin ni Lola. Nang tanungin ko naman si Lola Lagring kung sasama ba siya sa amin, humiling-iling ito at sabi, magpapakaiwan daw siya. May importante pa daw siyang gagawin. Tila nag-aalala naman si tatay at si Lolo nang sabihin ito ni Lola. Narinig ko si tatay na sinabihan si Lola na mag-iingat ito sa kung ano man ang pinaplano niya. Huwag itong mag-alala dahil babalik din kami kaagad oras na maggamot ako. Tipid ang ngiting tumango si Lola at sinabihan kaming magmadali nang umalis para marating kaagad namin ang bahay ng manggagamot. Nang marating na namin ang bahay ng manggagamot na sinasabi ni Lolo, hinubad na ni nanay ang kwintas na pinasuot sa akin bago ako pumasok sa loob ng bahay. Pagkaupo ko sa upuang malapit sa lamesa, saglit na kinausap ni Lolo Julio ang manggagamot na yon. Maya-maya pa ay lumapit na ito sa akin at nakita kong bumuka-buka ang bibig niya. At pagkatapos ay inihip nito sa ulo ko at buong katawan. Maya-maya ay tinawas ako nito gamit ang kandilang puti at papel na walang sulat. Matapos dasalan ng papel ay agaran niya itong itinapat sa kandilang nakasinde at doon ay nagwika ito ng Aswang. Aswang ang may kagagawa ng nangyari sa'yo. Sinalbahe ka. Hindi lang din aswang. May kasamang mambabarang. Mukhang hindi kilala kung kaninong apo yung pinupuntirya ng dalawang nilalang na yun Natatawang wika pa ng manggagamot. Sabay sabing yari umano ang dalawang ito dahil kilalang kilala niya si Lola. Mabait sa kung mabait pero oras na sinasalbahe ito o isa man sa pamilya niya, may kalalagyan ng nilalang na sumalbahe dito.
Takang-taka ko dahil hindi ko alam o hindi ko maintindihan ang mga pinagsasasabi ng manggagamot. Kung makapagsalita kasi ito ay para bang makapangyarihan ng lola ko. Base na rin sa sinabi niyang matindi ang kababagsakan ng dalawang nilalang na sumalbahe nun. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang manggagamot. Dali-dali niya akong ginamot. Habang ginagamot ay sinabi niya sa aming nararamdaman niyang may mambabarang ang kumakalaban sa dalawang nilalang. Kung kaya't hindi siya mahihirapan pang gamutin ako noon. Nakita kong may mga halamang gamot na diniktik ito at ang katas noon ay ipinahid sa braso ang mukha ko, maging sa binte. Matapos ito ay nag-usal ito ng orasyon at pagkatapos ay kaagad nang inihip yun sa akin. Makalipas ang ilang sandali ay nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Gumaan ang bigat na nararamdaman ko. Nang matapos akong gamutin ng walang kahirap-hirap na manggagamot, parang nagdahilan lang ng ilang araw ng nararamdaman kong sakit noon. Sa isang iglap, bigla na lamang nawala yung pananakit. Bukas na kayo umuwi. Pagpahingahin na lamang muna natin ang apo mo Julio para bumalik na ang lakas niya bukas ng umaga. Maraming salamat, Dante. Nga pala ito, pagpasensyahan mo na at yan lang ang dala ko. Nagmamadali kasi kami kanina. May inabot ito sa manggagamot na sa tingin ko'y pera. Ano ka ba, Julio? Huwag mo na akong bayaran. Alam mo namang hindi ako tumatanggap ng bayad. Pasasalamat mo lang at yung nagamot ko ang apo ng isang batikang mambabarang ay malaking karangalan na sa akin iyon. Mabilis na tumingin ako sa aking ama. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng manggagamot. Apo ako ng isang batikang mambabarang. Pero sino? Si lolo ba o si lola? Sino sa dalawa ang tinutukoy ng manggagamot na ito? Hindi ko na napakinggan pa ang ibang usapan dahil sa tuluyan na akong hinatak ng antok. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Kinaumagahan pagka-uwi namin sa bahay. Nakita namin si lola na hinang-hina at may dugong lumabas sa bibig niya. Nakahandusay ito sa may sahig na napapalibutan ng asin at kandilang itim. Dali-dali itong nilapitan ni tatay at tinanong kung anong nangyari sa kanya habang wala kami. Nagulantang ako at hindi ko lubos akalain ang sabihin ni lola na kilala niya na ang umaswang at bumarang sa akin at huwag na daw kaming mag-alala. Ipinaghigante niya na umano kami. Sinabi niya pang mag-ama ang nagka-interes sa akin noon. Isang babaeng hindi pa gaanong katandaan at isang matandang lalaki. Babae ang bumarang sa akin at ang umaswang naman ay ang matandang lalaki. Mukhang pinagplanuhan talaga ng mga yon kung paano ako makuha. Hindi niya man lang umano naramdaman noon ang presensya ng mag-ama. Nahirapan din siyang tuntunin kung saan nakatira ang mag-amang yon. Kaya ang ginawa niya ay ang mga ito ang pinapapunta niya sa bahay. Pero ang amang aswang lamang ang pumunta. Kinalaban niya ito. Habang kinakalaban niya ay walang tigil naman sa pagpapakawalang anak nitong mambabarang na mga orasyong nasa kaliwang gawain. Mabuti na lang at malakas umano ang tinatawag ni lolang gabay niya. Dahil bagong pakain lamang yon. Kung kaya't natalo at napatay niya ang mag-ama. Ani ay makibalita na lamang daw kami sa Karatig Baryo kung sinong pamilya ang namatayan. Kinatanghalian nga ay naglakad-lakad si Lolo Julio at si tatay sa mga karatig lugar. Gaya ng sinabi ni Lola Lagring. Pagbalik nila ay sinabi nilang kumpirmadong totoo ang sinabi niya. May namatayan sa Karatig Baryo at mag-ama ang mga ito. Kamamatay lamang umano ng dalawa kaninang madaling araw ayon sa napagtanong-tanungan nila. May nakapagsabi ding bantog na aswang at may lahing mambabarang ang pamilya ng namatayan. Nagpasalamat si tatay kay Lola dahil hindi niya lubos sa kalaing darating ang panahong magagamit pala ng kanyang ina sa kabutihan ng pambabarang. Doon ko nalaman na ang silid palang may mga nakaukit na letras sa pader ay siyang silid na palaging pinagdadasalan ni Lola Lagring. Naroroon umano ang mga gabay niyang palaging pinapakain ng orasyon tuwing araw ng Martes at Biyernes. Nang malaman niyang ang binuksan ko ang pintuan ng silid na yon ay nagwika siyang, mabuti na lamang at napigilan ako kaagad ni tatay.
dahil oras na makita ako ng mga gabay niya sa kaliwa, baka kung ano pang mangyari. Wala umanong kinikilalang tao ang mga gabay niyang naroroon sa loob, kundi siya lang. Mahigpit niya akong binili ng wag nang ulitin ang ginawa kong pagtatangkang pagpasok doon. Isa pa, wag din umano akong mag-alala at matakot dahil hindi umano basta-bastang makakalabas sa mga yon. Silyado niya ng mga orasyon ng silid. Tanging siya lamang ang nakakaalam ng susing orasyon. Doon lang din bumalik sa isipan ko na kaya pala tuwing ika-3 na madaling araw, walang paltos, na palagi akong nakakarinig ng mga bulong-bulungan. O kung minsan naman ay nagtatawa ng mga tao. May mga pagkakataon pang parang may nagsasapakan sa katabing silid ko. Matapos magsapakan, may sigawan at iyakan ng mga kababaihan. Pero kapag lumalabas naman ako ng silid ay wala naman akong nakikita mga taong nag-aaway. Napakatahimik na ng buong paligid noon gawa ng madaling araw ito at tulog na tulog pa mga tao sa loob. Habang inaalala ko ito ay hindi ko maiwasang matakot at kilabutan. Siguro kung nung una pa lang ay nalaman ko na kaagad ito, baka hindi na ako makatulog pa sa silid na pinagpapahingahan ko. O baka naman ay gabi-gabi akong babangungutin sa kakaisip na may malademonyong mga gabay ang naroroon sa katabing kwarto. Hindi naman kami nagtagal sa bahay ng mga magulang ni tatay. Bumalik din kami kaagad sa tirahan namin. Nag-aasikaso na si tatay noon ng mga papeles niya. Hanggang sa ayun nga, hindi na kami muling nakabalik doon. At ayun, nalaman na lamang namin na pumanaw na si Lola.